Yung online lending application kasi, compared sa traditional bank, yung online lending nagre-rely yan sa alternative data, no? May iba pa silang datos na ginagamit, no? So sa paggamit ng datos na yon, ang dami nilang impormasyon na nalalaman tungkol sa iyo. Kaya nga pag ikaw ay hindi nakabayad sa isang online lending, kadalasan sila ay tatawag sa iyong contact list, no. In fact, meron na po kaming mga online lending apps na na-recommend sa Department of Justice natin. Ano yan, yung kulong is nasa 1 year to 6 years at po pwedeng ang fine is as low as 500,000 all the way to 5 million. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang araw sa viewers ng Off the Record. Ako po si Attorney Jose Amelito Bellarmino II, isa sa Deputy Privacy Commissioner o Undersecretary ng National Privacy Commission or NPC. Yung NPC po, ito po yung ahensyang namamahala sa pag-regulate o pag-check kung tama ba ang paggamit ng mga kumpanya at government agencies ng personal na impormasyon, personal na datos o yung sensitibong personal na impormasyon ng mga tao natin o ng mga ating kababayan. So kami po yung nag-decide kung may complaint po na ifa-file sa amin. Pwede rin po kaming mag-institute ng reklamo laban sa isang kumpanya o sa isang tao or possibly sa isang government agency, no, kung may violation ng tinatawag na Data Privacy Act of 2012 or yung DPA. And sir, nasabi niyo po kanina that the National Privacy Commission po is mas involved po sila when it comes to the personal data or personal information po na ginagamit ng mga companies and even government bodies. So gusto po namin mapag-usapan po sana ngayon is yung isang patok na uri po ng microcredit, which is yung mga online lending applications po or mas kilala bilang OLA. So pwede niyo po kayo ma-explain po sa amin kung ano po yung, in simpler terms po, kung ano po yung OLA and ano po yung parang difference niya when it comes to the traditional banks po. So, yung OLA, no, o yung online lending applications, ito ay ito ay mga applications na pwede mong i-download sa telepono mo, whether ikaw ay iPhone or Android user, no. Unlike yung other non-traditional forms of banks, yung OLA ay nakafocus lang sa pagpapautang. Meaning to say, yung pagproseso mula sa pagtanggap ng application, pag-determine kung creditworthy ba ang isang tao, meaning to say kung kaya ba niyang makabayad sa utang, hanggat sa pag-release nung mismong perang ipinapahiram at yung pangungulekta ng utang, lahat ito ay ginagawa through digital interaction. Walang office na kinakailangan pumunta ang isang tao, walang physical office. So lahat ng gagawin mo lang through the application. So kumbaga mas madaling maintindihan kapag ikaw isang tao, meron kang smartphone, hanapin mo lang yung pangalan ng app o kumpanya na nagpapautang at ita-download mo itong online lending app na to. May mga itatanong sa yung tanong at sasagutin mo, at kapag ikaw ay nag-grant ng utang, ipapadala sa iyong either sa bangko mo or sa isang non-traditional bank naman, no, tulad ng GCash, Maya at kung ano-ano pa. So, ang difference niya sa traditional banks, yung traditional banks kasi kinakailangan una meron kang physical bank, no? May physical office ka na pupuntahan ng tao. Heavily regulated ang mga physical banks, no? Or yung traditional banks. Ibig sabihin, pag ikaw ay uutang, ang dami mong kailangang isumite. Minsan, kailangan may collateral ka sa paghiram, no? Meaning to say, meron kang lupain, property na magiging collateral mo para pautangin ka ng bangko. At traditionally, mas matagal yung pagproseso nila ng utang, no? Ibig sabihin nun, hindi katulad nitong OLA na usually within 24 hours meron ng desisyon kung ikaw ba ay papautangin o hindi at kung magkano yung papautangin sa'yo. Sa traditional banks, it takes time because syempre nagdo-due diligence yung mga bangko, no, tinitignan kung ikaw ba ay may
kapasidad na makapagbayad ng utang. Tinitignan din kung may mga previous ka na bang utang at kung ano yung tinatawag mong credit score. Kung mataas ba, nasa gitna o mababa. Kasi medyo nakadepende din doon yung pag-grant nung kanilang loan na ina-applyan mo. Ngayon yung traditional bank, yung online lending applications naman, no, ang kinaibahan pa niya sa traditional banks, mas mababa yung amount na pwedeng ipahiram sa'yo. Dahil nga mabilis ito, convenient, pero mas mataas yung interest rate nung online lending. Dahil nga sa convenience, no, usually yung interest rate niya mas mataas talaga compared sa traditional bank. Kaya kumbaga parang namimili ka whether interest rate or convenience, yung accessibility niya, yun ang kinaibahan niya sa isang traditional na bangko. Yan. Ibig sabihin po, attorney, no, mas maraming Pilipino yung mas gusto talaga nila na umuutang sila sa mga OLA kasi nasabi niyo po kanina na aside from it's digital na, so parang kahit saan, kahit walang physical na bangko, pwedeng umutang. At saka convenient po talaga siya. Yes. So isa po sa mga parang features po na kadalasang nagiging hook or parang nagiging attractive po para sa mga Pilipinong gustong umutang is yung tinatawag po na instant approval. Pwede niyo po, sir, ma-share po sa amin kung ano po yung parang mga hidden risk po na madalas na hindi po napapansin ng mga Pilipino na gusto pong umutang sa mga OLA. Yung online lending application kasi, compared sa traditional bank, yung online lending nagre-rely yan sa alternative data, no? Ibig sabihin, bukod sa pinoprovide mong pangalan, yung proof of identification mo at proof of income, may iba pa silang datos na ginagamit, no? Either ikaw ay ikaw ay napahiram ng pera through targeted marketing, meaning to say na target ka dahil nga sa pag-analyze nila ng datos, no, nalaman nila na ikaw ay nangangailangan ng pera or ikaw ay nag-apply dati pero hindi mo tinuloy or nakakuha naman sila ng impormasyon sa iba't ibang sources ng data. Meaning to say, nalaman nila na ikaw tong taong to medyo nangangailangan ng pera, no. So, ang risk doon dahil nga hindi sila katulad ng traditional bank na nanghihingi ng maraming dokumento at ang kadalasan nangyayari ngayon nagbibigay tayo ng approval or kumbaga yung ginagrant natin sila ng permission, no, sa ating telepono. Ano ba yung mga permissions na binibigay natin? Kadalasan dahil hindi naman natin binabasa o alam, binibigyan natin sila ng permission sa ating social media, sa ating phone book, sa ating gallery, photo gallery, maging sa ating contact list, no? At maging yung system information ng ating mga telepono na na-harvest nila. Ibig sabihin na pag-aaralan nila, na-analyze nila either through the use of artificial intelligence, no? So sa paggamit ng datos na yon, ang dami nilang impormasyon na nalalaman tungkol sa iyo. Kaya nga pag ikaw ay hindi nakabayad sa isang online lending, kadalasan sila ay tatawag sa iyong contact list, no, whether or not listed yung mga taong yon as guarantor, no. Ang nangyayari pa dyan, kung ikaw ay hindi makabayad, ide-debt shame ka nila. Either kukuha sila ng litrato sa iyong photo gallery at ipopost nila sa iyong social media nang hindi mo nalalaman, or kung hindi man sa iyong social media, posibleng i-post nila ito sa kanilang mga account, no? At syempre makikita ng tao na usually sinasabi doon, itong taong to hindi nagbabayad, estapadora, maraming utang. Syempre nasisira rin ang iyong kredibilidad at iyong karakter, no? So ito yung mga risk na hindi natin nakikita dahil nga sa ease of convenience, no? Kadalasan nagmamadali tayo, may pangangailangan tayo, kailangan nating maproseso agad yung ating loan, nagpupunta tayo sa mga online lending apps. At hindi naman po ito para sa lahat ng online lending application, no? Ibig sabihin, may mga online lending application na sumusunod sa mga alituntunin ng SEC, ng NPC. Meron din yung mga dinidescribe ko kanina na talagang nagva-violate ng mga alituntunin ng National Privacy Commission at ng SEC at maging ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasabi niyo po kanina, sir, na marami po sa mga OLA na ito or mga different lending institutions na gumagawa po ng mga illegal or violative na mga data collection process po, no? Ano po ba yung mga information po na dapat lang pong ibigay ng borrowers? And paano po nila malalaman na illegal na po yung pag-harvest po ng data sa kanila? So, to answer your first question, ano ba yung mga kailangan na pinoproseso
ng mga online lending applications na impormasyon. Siyempre, nandyan yung pangalan, nandyan yung address, yung paghingi ng ID mo, paghingi ng guarantor, maging kung may trabaho ka ba, at yung iyong sweldo, no? Kasi these are the information na kinakailangan para ma-determine ng isang online lending company kung ikaw ay creditworthy. Ibig sabihin, meron ka bang kakayahan o kapasidad na bayaran yung hinihiram mong pera. So, pinaka-importante yung mga impormasyon na yon. And at the very least, yun lang yung impormasyon na hihingiin nila. Ngayon, nagkakaroon ng violation sa DPA o yung Data Privacy Act kasi kadalasan yung hinihingi ng mga online lending applications, no, higit doon sa kinakailangan nila para matupad o magawa yung purpose na kailangan nila. So tulad ng sabi ko kanina, nandyan yung paghingi nila ng permission sa contact list mo. Ang tanong, bakit po kailangan kuhain nila or mabigyan sila ng access sa contact list ng isang tao? Yun ang kailangan natin sagutin. Kailangan ba nila yun para ma-determine kung meron kang pambayad ng utang o wala? Pangalawa, kinakailangan ba nilang ma-access ang iyong photo gallery, ang iyong social media, para saan yung hinihingi nilang mga permissions sa mga applications na to sa iyong telepono, no? Para ma-achieve nila yung purpose nila, which is to determine whether may kapasidad kang magbayad or hindi. Ngayon, kung meron silang hihingiin na outside dun sa mga sinabi ko na pangalan, address, telepono, guarantor, contact details ng guarantor at salary information and employment information, kinakailangan ma-justify nila yung paghingi ng impormasyon na yon, no? At kung kinakailangan ba talaga yon para ma-achieve nila yung purpose nila. Pero sa pananaw po ng NPC, kami po sa aming circular year 2020-01, sinabi na po namin na yung paghingi ng access sa phone book, sa photo gallery, maging sa social media, hindi po yun proportionate. Ibig sabihin, hindi po yun kinakailangan para magawa po ng mga online lending apps nila yung kanilang purpose, which is yung magpautang. Maging sa kanilang pagkolekta, hindi rin po yun necessary dahil kaya nga humihingi tayo ng guarantor, no? Para meron tayong makokontak na tao kung sakasakaling hindi makapagbayad yung ating taong umutang. Linawin ko rin, no, na hindi lahat ng online lending apps ay illegal. In fact, since 2020, ni-require na po ng SEC na mag-register po ang mga online lending applications sa Securities and Exchange Commission at kami rin po sa National Privacy Commission, kinakailangan rin po nilang magrehisto sa NPC, no, dahil nga nagpuproseso sila ng personal na impormasyon o sensitive personal information. Ngayon po, kung kayo po ay magda-download ng isang online lending application, ang isa po sa pinaka titignan nyo o tinatawag na red flag, kapag po yung hinihingi nilang permission nakalagay lang sa isang tick box, no? Meaning to say, nakalagay doon na you are allowing the application access to all of your applications, no, whether ito ba yung photo gallery, contact details. Madalas nga, no, itong mga illegal na to, hindi nila sinasabi kung ano yung mga mag-access sila. Nakalagay lang doon na nag-grant kayo ng permission doon sa o nagbibigay kayo ng consent doon sa aming terms and conditions. At alam naman po natin na napakahaba ng mga terms and conditions, no? At syempre, sa panahon ng pangangailangan, hindi na po minsan naiisip yun ng ating mga kababayan dahil nga, usually, may emergency, may deadline, or may due na kinakailangang bayaran. So, ang first sign po o first red flag is ang hinihingi po nila ay permission para sa lahat. Tandaan din po natin na kapag hindi kayo nagbigay ng permiso, tapos hindi nyo magamit ang application na yon, wag na rin po nating ituloy. Ito po yung tinatawag natin na parang take it or leave it situation. Mean to say, kung wala kang option to choose kung ano lang yung magbibigay ka ng consent. Mean to say, magbibigay ka ng consent sa proseso ng iyong datos tulad ng mga pangalan, address, pero hindi ka niya binibigyan ng option to deny yung pagbigay mo ng access sa phone book, sa location, or maging doon sa system information ng telepono mo. Pag wala kang option na i-tick or mean to say i-check, dapat kasi nakahiwalay yan ng mga boxes, no?
Kung walang ganon at nasa take it or leave it situation ka, meaning to say, pag hindi ka pumayag, hindi ka makaka-proceed or hindi ka makakautang, wag na po nating ituloy yung mga ganong application. Nandyan rin po yung pag-check kung lehitimo ba yung online lending app na to. Meaning to say, punta po tayo sa website ng Securities and Exchange Commission dahil meron rin po silang listahan ng mga online lending application. Sa huli po nating pag-check, no, nasa more than 150 na po yung mga registered na online lending applications before the SEC. Pwede po nating gawin din natin ang due diligence natin or kaya nga po nandyan ang mga search platforms, no? I-search po natin kung kamusta po ba ang online lending application na to. I-check din po natin sa ating mga kakilala, maging sa mga social media kung lehitimo ba to, kamusta ang collection practices nila. Or pwede rin po kayong magtanong sa National Privacy Commission kung ito po ba ay rehistrado or kung may kaso ba ito before the NPC. Kasi kung may kaso po ito, malamang sa malamang nag-i-engage po ito sa unfair data privacy practices, no, at maging sa debt shaming or unfair collection practices. Ayan, attorney. Nasabi niyo po kanina na one of the ways po na pwede pong gawin ng ating mga borrowers po when it comes to checking if lehitimo po yung mga OLA or lending institutions. May guarantee po ba tayo, sir, na kapag po secured or parang legitimate po siya and approved po siya by SEC, may guarantee po ba tayo na hindi na po sila mag-engage to any unfair na data collection process? Of course, maganda na rehistrado yung isang application, no? Pero kung whether magva-violate ba sila or hindi after the registration, syempre hindi natin magagaranti yun. Hindi namin magagaranti sa National Privacy Commission. Although I cannot speak for the SEC, but I'm sure hindi rin po yun magagaranti ng SEC, no? Ang ibig sabihin po ng registration, binubuksan ng kumpanya yung kanilang kumpanya at pinapaalam sa SEC at maging sa NPC na isa kaming online lending app, kami ay nagproproseso ng datos. Hindi po ito 100% assurance na ang mga application na to ay hindi magko-commit ng data privacy violation, no? Kasi pwedeng nagrehistro sila at may mga i-declare sila doon na kanilang privacy practices, pero in reality iba yung ginagawa nila. Of course, that would constitute a violation. So it's walang 100% guarantee. But of course, the mere fact na nag-register ka, kumbaga parang ang sinasabi natin sa tao, pag rehistrado yan sa SEC at sa NPC, madali po nating kakausap, mapupuntahan, or maipapatawag kung sakaling may reklamo po laban sa kanila, no? At ito rin po yung way ng kumpanya na sinasabi nila sa government agencies na willing po kaming mag-comply o nagko-comply po kami sa mga rekisito at sa mga alituntunin ng mga ahensyang ito. Dahil nasa usapin na rin naman po tayo ng mga violations po or mga unfair practices po ng mga OLA na to. Isa po sa mga nabanggit niyo pong kanina na controversial issue is yung tinatawag po nating debt shaming o yung pamamahiya po dahil hindi na po nakakabayad po yung mga nangungutang ng pera sa OLA. May pwede po ba kayong ma-share po sa amin na specific cases po na kung gaano po kalala yung nararanasan pong debt shaming ng mga taong hindi po makabayad ng utang? Nako, marami, no? In fact, since 2020, we've received over 2,000 complaints, no? And yung bulk ng mga reklamong to sa National Privacy Commission is ito ngang debt shaming. Ano ba yung mga example, no? Tulad nung sinabi ko kanina na kapag hindi ka nakabayad, tatawagan nila yung nasa contact list mo, no? Kahit hindi mo naman to declared na guarantor, sasabihin na itong taong to, let's say si Mr. ABC, no? Estapador yan, di marunong magbayad, ipapaalam namin sa pamilya at sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, no? O minsan may mga salitang hindi maganda or may pagmumurang nagaganap mula doon sa nangongolekta, no? Para ma-force yung tao o nagte-threaten na minsan nag-a-assume siya ng character na kami ay taga-NBI, kami ay taga-PNP, kapag hindi ka nakabayad, irereklamo ka namin, sasampahan ka namin ng kaso, no? So isa yun sa halimbawa nung kanilang debt shaming practices. Meron din yung i-access yung photo gallery, hanap ng medyo hindi ka nais-nais na picture, ibig sabihin hindi talaga for public consumption yung litrato, no? Pero syempre bilang tao may mga nagpi-picture tayo, no? At
hahanapin nila yon, ipopost nila sa social media mo dahil nga ikaw ay ay may access doon sa social media, at pagkatapos i-post yun, tinatanggal yung iyong access or pinapalitan ng iyong password, no? So, ganun kalala. May mga reklamo din na tinatawagan nila yung boss mo sa kumpanya at sinasabi na masamang tao nga to, estapador, hindi nagbabayad. Can you just imagine yung impact nun sa employer mo, no, o maging sa kapamilya mo, sa pinsan mo, sa kapatid mo, na sinasabing itong si Mr. ABC ay hindi marunong magbayad. In fact, isa sa naging resulta ng ganong debt shaming, no, and may nakunan na babae na umutang dahil nga sa pamamahiya, dahil may ipinost na picture niya na hindi masyadong kanais-nais, ipinost sa social media. Meron din nawalan ng trabaho dahil nga apparently itong tumawag at nangungulekta, minura yung kanyang tinawagan na turned out na boss pala nung umutang, no. At syempre, hindi naman natin alam paano nakuha ng mga taong yun yung meaning to say, yung mga taong tinatawagan, they're also confused. Bakit ako tinatawagan ng taong to, no? At babanggitin na si Mr. ganito o si Miss ganyan hindi nagbabayad. So, that also adds anxiety doon sa umutang, kasi dapat di naman yun alam ng isang tao na hindi naman binigyan ng impormasyon nung nangutang na tao, no? So, these are some of the classic examples ng debt shaming. Tatawagan, magpo-post sa social media, or merong pang pagpo-post sa ibang social media, not necessarily yung social media nung umutang. Kumbaga parang nagkakaroon ng listahan ng mga umutang na hindi nagbayad, no? But that's not really the case. May mga sitwasyon na talagang hindi lang makabayad dahil gipit sa buhay, no? Ibig sabihin, sir, yung usapin po talaga ng OLA, hindi lang siya financial issue. Kasi aside from the financial aspect, marami rin talaga siyang effect sa mental well-being, sa emotional well-being, pati po sa social and emotional That's right, po nila. yes. So, kapag po nakaranas po ang isang borrower ng ganitong mga cases po na nabanggit nyo kanina, ano po yung immediate steps po na pwede po nilang gawin kapag nakaranas na po sila ng ganitong harassment? Nako, first and foremost, no, sana hindi kayo makaranas ng ganitong harassment. Kaya wag po tayong papayag na mag-grant ng permission sa ating mga online lending apps na tingin natin dubious, no. Pero kung sakaling mangyari po ito, of course, we would recommend na pwede nyo pong palitan ng inyong mga password sa social media, maging yung password nyo sa telepono. Punta po kayo sa settings nyo para i-disallow yung mga permissions na binigay nyo kung posibleng magawa iyon, no? But also, inform also your colleagues, your friends, yung pamilya nyo na kayo nga ay umutang, pero dahil nga sa sitwasyon na ito, hindi lang nabayaran at wala kayong control doon sa pag-ngungulekta na ginagawa nila. At of course, kung may humingi tayo ng permiso, no? But also, pwede po tayong magreklamo sa National Privacy Commission, no? Or maging sa NBI, at maging sa CICC. Pero sa NPC po kasi, ang jurisdiction po namin ay patungkol doon sa processing ng data. Meaning to say, may case of unauthorized processing of personal data. Ano po ba yun? Yun yung in-explain ko kanina na kung humihingi sila o nag-harvest sila ng data o naghihingi sila na ng permissions na dapat naman hindi nila ginagawa, no? So, pwede po kayo magreklamo sa amin sa complaints@privacy.gov.ph o maaari din po kayong pumunta sa aming opisina, which is dito sa Quezon City sa Upper Class Tower, no, 25th to 27th floor. Or pwede po niyong bisitahin ng aming mga social media at pwede po kayong magtanong doon kasi nagre-respond naman po ang NPC sa mga queries patungkol doon, no. At of course, gusto ko lang rin pong linawin na yung pagreklamo nyo sa NPC, hindi po noon saklaw yung utang nyo, no, kung whether mawawala yung utang nyo or wala. Ang pinag-uusapan po natin ng kaso sa National Privacy Commission ay yun pong violation na ginawa ng OLA sa inyong personal na datos, yung kanilang pagproseso ng walang basihan o yung pagproseso nila ng hindi tama. So, yun po yung mga dapat natin gawin pagka naka-experience tayo ng debt shaming, no, within our circle, within our phones,
And also, punta po tayo sa external na mga bagay tulad ng sa NPC, CICC, SEC, at kung ano-ano pa pong ahensya. Since nasa usapin na po tayo ng mga enforcements and actions po na ginagawa ng NPC, pwede niyo pong maikwento po sa amin or parang ma-explain po if ano po yung mga ways na ginagawa po ng NPC in investigating po yung mga complaints po ng mga borrowers when it comes to the violations po ng mga certain lending apps po. So, iba-ibang aspeto yan, no? Kung may magreklamo sa amin na nangutang, ang proseso po niyan ay ipapatawag namin yung online lending application. Pagkatapos po ng paghingi ng komento mula sa kanila, meron pong stage, mandatory stage na tinatawag na mediation, no? Dito yung mag-uusap yung online lending app at saka yung nagrereklamo kung may other ways ba para maayos yung kanilang naging problema, no? Depende po yun sa magiging terms and conditions ng complainant at ng online lending at ina-approve po ito ng NPC kung nasa ayon or hindi against the law, public moral, or public policy yung naging kanilang agreement. Ngayon, kung hindi sila nagkasundo sa mediation stage, no, ito po ay pupunta na sa proper na proseso. Meaning to say, magkakaroon ng investigation, i-determine, magkakaroon ng hearing between the parties kung ano po ba yung nangyari, no? Hihingiin yung reklamo, ano yung depensa ng online lending, at aakyat po ito doon sa aming tatlo. Meaning to say, sa tinatawag na Commission and Bank, ito po ay composed of the chairperson and the 2 deputy commissioners. Tapos magdidesisyon po kung violation yung ginawa ng online lending app or kung walang violation yung pagproseso ng online lending app. Isa lamang po yun sa paraan, no? Ito yung through the complaint of the person na violate yung kanyang data privacy rights, no? Ngayon, meron din na pag kami ay nakakatanggap ng kumbaga yung tinatawag natin na tips, no? Or nagpo-post sa social media namin o nagko-komento na itong online lending app na to ganito yung ginagawa or mali yung ginagawa, mali yung pagproseso, pwede po kaming mag-institute ng sua sponte, yung tinatawag na investigation and complaint without a private party. Mean to say, kahit wala pong nagreklamo na official, pwede po kami mag-institute ng investigasyon na yon. Ngayon po, sa sua sponte investigation, kami po ay magsasimulate nung proseso nung paghiram. Ida-download namin yung application. Kumbaga parang may uutang sa amin, may uutang mula sa amin at mag-go through doon sa proseso ng online lending application para makita kung talagang nagva-violate sila ng Data Privacy Act. Meaning to say, yung kanilang mga processing ng datos mali o sobra o hindi kinakailangan doon sa kanilang purpose, no? So, isa yun sa paraan na pwede namin gawin. Ngayon, pagka na-desisyonan na namin yun, depende sa resulta, no? Po pwedeng, kung ang desisyon ng komisyon ay may violation sila, po pwede kaming mag-impose ng damages, nominal damages, no? Depende yan sa amount and sa violation na ginawa. Po pwede rin na i-imposean namin ng administrative fines. So yung administrative fines, depende yan. Major infraction ba yung ginawa nila, minor infraction, or other infraction. At may porsyento po yan base doon sa kanilang annual income the previous year, no? Whether yung nagkamali o yung desisyonan na may pagkakamali ay legitimate online lending or illegitimate na online lending application. Gusto ko rin din po ipaalam na yung Data Privacy Act, bukod po sa fine, ay may kalakip po yun na kulong. Hindi po yun or, ito po ay fine and imprisonment. In fact, meron na po kaming mga online lending apps na na-recommend sa Department of Justice natin para mag-institute ng criminal complaint. Ngayon, kapag napatunayan na meron silang violation or may criminal liability sila, po pwedeng yung kulong is nasa 1 year to 6 years. Depende no sa type ng violation at po pwedeng ang fine is as low as 500,000 all the way to 5 million. So depende yan whether ang violation ba unauthorized processing, unauthorized disclosure, malicious disclosure, processing without an authorized purpose. Depende po yan sa magiging determinasyon ng komisyon
at ng Department of Justice. So ilan po yan sa ginagawa namin, no? On the side naman, kung paano natin mapipigilan yung ganitong practices, of course, patuloy po kami sa pag-raise ng awareness at pag-educate ng public na tulad po ng ganitong mga pagkakataon na kailangan alam ng ating publiko, no, ano ba yung dapat nilang tignan para tumuloy ba sa paghiram sa isang online lending app, whether lehitimo ba to o hindi, may unfair privacy practices o hindi. So kami naman po ay umiikot, no, para i-educate yung ating publiko, lalo na dun sa mga medyo lower income ang kinikita dahil yun po ang nagiging target ng ating mga online lending applications. Sir, prior po to filing a complaint, kasi baka marami po kasi tayong mga borrowers na nahihiya sila na mag-file ng complaint or natatakot po sila or nag-aalala po sila para sa safety nila. Ano po kaya yung mga steps po na pwede nilang gawin or ano po yung mga type of evidence na pwede po nilang i-preserve prior to filing a complaint po? Oo, so of course maganda dyan, meron kayo nung kopya nung agreement nyo, no? Hopefully may yung mga online lending apps may pinapadala yan na dokumento na nagpapatunay na kayo ay nagkaroon ng agreement. At actually maganda nga, no, sa first pa lang na pag-download nyo nung app, screenshot nyo na kung ano yung mga hinihingi sa inyo na permiso o nangihingi ng consent. Kasi dito natin makikita kung ano ba yung practices nung online lending, no? So maganda din na meron tayong ebidensya patungkol doon sa debt shaming nila or unfair collection practices. Ibig sabihin, kung natawagan ng isang nasa contact list mo or ang iyong katrabaho, ang iyong kapamilya, nang hindi naman siya ang guarantor mo or nag-text sa kanila, ipa-screenshot po natin yun or picturean po natin yun, no? Para ma-preserve natin yung ebidensyang yun at maipresenta natin kapag tayo ay nagreklamo sa National Privacy Commission. So nandyan yung steps na pag ikaw ay manghihiram pa lang, kung kaya mo, i-screenshot mo na. Nandyan yung dokumento na nagpapatunay na meron kayong agreement nung online lending application. Of course, kung ikaw ang nagbabayad, screenshot mo din yung payment mo, no? Or magbigay ka ng proof na ikaw ay nagbayad. Kung may debt shaming na ginawa, whether through social media, tawag, text, either humingi ka ng affidavit nung taong tinawagan or tinext. Kasi yung syempre sa tinawagan, hindi mo naman mare-record yun, no? Pero yung text po, pwedeng i-screenshot mo yun o picturean. Ganon din kapag ipinost sa social media, po pwede mong i-screenshot o picturean. At of course, sabihin na ikaw ang nag-screenshot na yun at yung nilalaman ng screenshot na yun ay yung mismong nakita mo, no, at wala ka namang binago doon. Kasi syempre, matter of ano din yan kung whether tatanggapin yung ebidensya mo o hindi. So kailangan patunayan mo rin na ikaw yung kumuha ng ebidensyang yun, no. So ito yung mga kailangan natin para pag tayo ay nagreklamo, meron po tayong proof. Of course, kinakailangan din na bago tayo magreklamo, ipaalam natin doon sa online lending. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Baka naman yung kanilang collector nagkamali lang, ipaalam natin sa kanila na may nangyaring ganito at bigyan natin sila ng pagkakataon, no? At pwede rin po tayong mag-exercise ng mga privacy rights natin. Kung gusto natin ng mga dokumento, nandyan yung right to access, no? Ibig sabihin, ang isang data subject, tayong lahat, yung mga umuutang, meron silang right to access their data. Ano ba yung datos na kinolekta ng isang online lending application at saan binigay o ginamit itong mga datos na to, pwede po nating hingiin yan at dapat ibigay yun ng ating mga online lending companies. Sir, nabanggit niyo po kanina na the usual or the common targets po ng mga OLA na to is yung mga galing po sa low income po, di ba? Sa tingin niyo po ba, ano po yung mahalagang paalala po na pwede niyo pong masabi po sa mga Pilipino na nagnanais po na humiram sa mga different online lending applications po? Ano po yung mga things po na kailangan po muna nilang pag-isipan bago po sila mangutang? Unang-una lilinawin ko lang kaya ako sinabing lower income kasi ito yung mga medyo ineligible sa bangko, no, na makahiram or dahil ito yung may pangangailangan na kailangang masolusyonan agad, no. So talagang ano yan kasi ang online lending gumagamit yan ng algorithmic targeting, no. Whether yung searches mo ba is
quick loans, depende sa iyong sinesearch, no? Pero para sa ating mga kababayan na medyo talagang gipit or kailangang humiram sa mga online lending applications, unang-una po, tandaan po natin na ito ay isang utang, kontrata po ito, no? So, whether mataas po yung interest nila or hindi, ito po ay question na kinakailangang masagot ng batas, whether that's through the BSP, no, or the SEC. Pero labas doon sa usapang yun, tandaan po natin na tayo ay papasok sa isang kontrata. So, ibig sabihin po, yung responsibilidad po natin ay magbayad, ang responsibilidad naman po ng online lending ay mangolekta ng walang pamamahiyang ginagawa. Yung tamang practice lang po. Pangalawa po, tandaan po natin na yung online lending applications po, malamang sa malamang po, gagamit yan ng inyong datos, no? Para nga malaman kung kayo ay credit worthy or hindi. Kung hindi nyo naman po kinakailangan agad-agad, or hindi naman po nagmamadali, wag na lang po tayong maghiram sa online lending at hanap po tayo ng alternative means of loans. No? Ngayon naman po kung talagang hindi po mapipigilan, tulad nga po ng sabi ko kanina, let's look out po or watch out dun sa mga red flags na sinabi ko. Kasi meron naman pong mga lehitimong online lending applications. Meaning to say, sumusunod po sila sa mga alituntunin ng mga iba't ibang government agency at hindi po engage or hindi po na mamahiya, hindi po unfair or unlawful collection practices po, no? So, kung hindi nyo po ito makita doon sa mga apps, ng mga red flags na sinabi ko, malamang sa malamang po maganda po ang kanilang privacy practices. At pwede naman po nating ituloy ang ating paghihiram. But kung meron po tayong makita na tanong po natin lagi, bakit ba hinihingi ito ng online lending? Kailangan ba ito ng online lending para mapautang ako? Tulad na lang ng kailangan ba nilang makita ang aking phone book, kailangan ba nilang ma-access ang aking location. Ito po yung mga dapat tinatanong natin para pag-isipan po nating mabuti kung ito po ba yung proper na online lending application. Kasi po hindi na po maiiwasan talaga, no, sa hirap ng buhay. Ngayon, kung talagang kailangan nating umutang, punta na po tayo doon sa online lending app na talagang sumusunod po sa ating mga alituntunin. Check po natin, i-google natin, i-search natin, rehistrado po ba sila, may kaso po ba sila, magtanong po tayo sa NPC. At tignan po natin sa kanilang mga Facebook kung ang comment ba ng mga tao or social media pangit o maganda naman po ang kanilang komento. Kasi nangyayari na po ito, no, yung mismong mga humihiram, nagko-comment po sila sa social media nitong mga online lending na either pangit or maganda po ang kanilang pamamalakad at ang kanilang collection practices. Bilang pagtatapos po ng ating interview po, no, ano po yung mensahe po ng NPC para naman po sa mga biktima po ng debt shaming at harassment? And ano po yung final reminder po ng NPC sa publiko tungkol po sa pagprotekta po ng kanilang personal data? Ngayon po na digital na po talaga lahat. Nako, so sa mga naging biktima po ng debt shaming, no, meron po kayong recourse, meron po kayong karapatan na magreklamo po sa National Privacy Commission patungkol po sa pag-violate ng inyong privacy rights. Ibig po sabihin, nagproseso sila ng inyong datos ng walang basihan, nagbigay kayo ng konsento pero hindi naman po napaliwanag sa inyo kung saan po gagamitin yung mga datos na kinukolekta nila at kung bakit nila kinakailangan yung mga datos na to. At hindi lamang po yun, pati po mismo yung natawagan, no, o na-contact nung online lending na hindi naman yun yung umutang, pwede rin pong magreklamo kasi may unauthorized processing din pong nangyari doon. So, bukas po ang opisina ng National Privacy Commission. Again, uulitin ko po, ito po ay sa Quezon City, sa may upper class, malapit po sa Timog, no? At kung hindi naman po kayo makapunta dahil kayo po ay nasa probinsya, meron po kaming online assisted form, no, na pwede nyong ipadala sa complaints@privacy.gov.ph, or kung meron pa po kayong tanong o hindi po sigurado, pwede po tayong pumunta sa aming mga social media, magtanong po sa aming messenger o tumawag po sa aming telepono, no, or mag-visit po sa aming website na www.privacy.gov.ph po, no. So, wag po tayong mahiya dahil hindi po nakakahiyang umutang dahil ganun po talaga ang buhay. Sadyang
may mga panahon na tayo ay gipit, ipaglaban po natin ang ating mga karapatan kasi po under sa Data Privacy Act, meron po tayong right to damages and right to file a complaint. Pero again, uulitin ko po, yung magiging reklamo nyo po sa amin, hindi po nito sasabihin kung hindi na po kayo magbabayad ng utang nyo or hindi. Ibang usapan po yung sa data privacy. Ibig sabihin po, yung complaint nyo ay patungkol sa violation ng inyong privacy rights. As to the general public naman po, no, sa ating mga kababayan, talagang iba na po talaga yung mundo nating ginagalawan. Lahat po digital na, nandyan na po yung iba't ibang mga forms of attacks, no? Ano ba yung mga yan? Nandyan ang deepfake, nandyan ang phishing, nandyan ang vishing. Ito po yung pamimeke or akala mo na lehitimo yung nanghihingi ng impormasyon sa'yo. Kaya po talagang maging mapanuri po tayo, no? Ibig sabihin, pag may natanggap po tayong text message na nagsasabing may points po tayo, na may link, kahit ano pa po yung lumalabas dun sa pangalan, whether ito ay yung network mo, no? Whether ito ay dito, Smart Globe, or whether ang lumalabas tingin mo parang bangko, yung pangalan ng bangko mo. Basta anything po na may link sa text message, hindi po yun lehitimo dahil ipinagbawal na po ng National Telecommunications Commission at maging ng NPC at ng DICT na magpadala po ng link sa text messages. Sa email naman po, ganun din po at maging sa ating mga social media messengers. Alam niyo po yung estilo ng ating mga cyber attackers, no? Yung pinagmamadali tayo, yung tipong kailangan rush, gawin mo na to, i-click mo na to, magbigay ka ng impormasyon. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganon at huwag po tayo click ng click. Totoo po yung merong slogan dati yung think before you click, no? Dahil sa sobrang dami na forms ng attack, no? Sa social media naman po, alam ko pong nakakatuwa yung mga AI or yung mga application ngayon, no? Pero tandaan po natin, binibigay po natin ang ating mukha, ang ating litrato, at maging doon sa app na nanghihingi ng mga biometric, whether yung fingerprint or yung sa mata, no? Yung kapalit po na amount na ibibigay sa atin, maliit po yun compared po doon sa potential na pwedeng mangyaring kapag po napunta sa kamay ng mga maling tao yung inyong mga impormasyon, whether yan yung mga health information nyo, whether ito ay government-issued IDs, or whether ito ay biometric information tulad ng fingerprint or yung sa mata po natin, medyo nakaka-alarma po yun. Kaya wag po tayong bigay ng bigay at wag po tayong post ng post. Panghuli na lang po, alam ko po, medyo communal yung bansa natin, no? Share ng share, pero sa atin po mismo nakukuha ng mga cyber attackers yung mga information na pwede nilang gamitin para kayo po ay targetin at maging biktima nung ito pong mga cyber attacks. Kaya po, kung mapipigilan po natin, wag po tayong share ng kung ano-ano, lalo na po yung mga sensitibong impormasyon tulad ng inyong pasaporte, yung inyong mga litrato, video, at yung pagbibigay ng live location, no? So, mag-ingat po tayo doon at maging mapanuri po tayo sa mga ibibigay nating impormasyon. Minsan po yung akala natin pinaka-inosenteng paghingi ng impormasyon, yun na po yung magiging mitya ng magiging panloloko sa atin through digital forms, whether sa bangko natin or sa ibang mga application. So yun lamang po at bukas po ang National Privacy Commission kung may katanungan o reklamo po kayo. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!